Dalagang dapat magpapacheck up lang para maging regular ang kanyang menstrual cycle, hindi nakalang mabubuntis kahit birhen pa lamang ito. Congratulations, Miss Monica. You are 3 weeks pregnant. Balita ng doktor. Napamaang na lang ang dalaga at napasabing, "Ha? Paano yun nangyari, Dok? Wala akong asawa o kaya boyfriend. Wala pang nakakagalaw sa pechay ko. Ni makaamoy o makatikim wala eh. Kaya paano? Fresh na fresh to, doktora. Never been touched." Tugon naman ni doktora, "Pero base sa result, buntis ka talaga." Inilapag pa nga ng doktora ang papel sa harapan ni Monica na nakakapagpatunay na buntis nga siya. "Hindi talaga pwede, Dok. Ano ako, naghihimala? O na maligno? Sayang naman hindi ko pa na-experience ang mapasukan tapos buntis na agad. Unfair." Pili ang sabi nga ni Monica. Ako nga pala si Monica. At paano nga ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? "Saan ka pupunta, Monica?" Tanong ni Eve, na kaibigan ni Monica matapos itong lumabas sa kanilang apartment. Magaan ang umiti si Monica. "Alam mo na, Mars, it's the time of the month ulit. Papacheck up ako sa doktor para maging regular na yung menstrual cycle ko." "Ay nako, hanggang ngayon ba irregular pa rin ang period mo?" Mababakas ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan ni Monica na si Eve. Napatango si Monica. "Oo, Marcy, nag-iingat lang talaga ako. Nakakatakot lang kasi may 2 na akong pinsan na nagkapikos." Saad nito na may malungkot na tono. "Tama lang na mag-ingat ka. Ang mahal pa namang magkasakit ngayon. Kaya mahal ng mga gamot at pati ibang bilihin." Naiiling nga na wika ni Eve. "Sinabi mo pa, Mars. O siya, sige na. Una na ako sa'yo ah. Baka matraffic pa ako sa daan." Paalam nga ni Monica kay Eve. Tumango-tango si Eve. "Sige, ingat, Mars." Isang ngiti pa ang iginawad ni Monica bago tuluyang iniwan si Eve sa pwesto nito. Kaagad siyang sumakay ng tricycle papunta ng sasakyan ng jeep at mahigit 30 minuto ang biyahe bago niya narating ang ospital. Hindi na nagulat pa si Monica nang makitang medyo mahaba na ang pila. Nang mabigyan ng numero para sa pila ay naupo na nga muna siya sa bakanteng monoblock sa gilid habang pinapaypayan ng sariling gamit ang kamay. Tagaktak na rin kasi ang pawis niya at hindi gaanong malakas ang aircon sa loob ng ospital. "Ilang buwan na nga yang nasa tiyan mo, miss?" Halos napapitlag si Monica nang marinig ang boses ng babae sa gilid niyang nagsalita. Napangiti siya ng tipid. Halos lahat ng mga nasa pila ay buntis. O bigay ni klinik kasi ito kaya hindi nakatakatakang puro buntis ang mga kasama niya sa pila. "Hindi po ako buntis. Magpapacheck up lang po ako kasi irregular ang menstruation ko." Sagot ni Monica sa ginang. Akala ko buntis ka rin gaya namin dito eh. Nga pala, ako si Cory. Unang check up ko dito ngayon. Kwento pa ng ginang sabay haplos sa manipis pang tiyan. "Ako po si Monica, mag-isa lang po ba kayo? Wala kayong kasama? O asawa?" Takang tanong ni Monica halos kasi ng mga ginang na buntis na nasa pila ay mga may kasamang asawang nakaalalay sa kanila. Isang malungkot na ngiti ang mababakas sa labi ng ginang. "Nako, yung ama ng dinadala ko. Tinakbuhan ako. Wala eh, nagpadala ako sa matatamis na salita niya nung sinabi kong may nabuo kami. Wala na, naglaho na parang bula." Nagkibit balikat ito. "Pasensya na sa nangyari sa'yo. Malungkot na lang na wika ni Monica." "Hay, wag kang magpasensya, ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan na ganun siya." Tumawa nga si Cory pero mababakas sa mga mata ang lungkot. "Kaya ikaw, kung sakali mang mabuntis kapag dating ng panahon, dapat sa lalaking may paninindigan,
Huwag sa kagaya ng nakabuntis sa akin. Tignan mo kung anong napala ko. Mag-isa kong palalakihin tong anak ko. Kawawa pa yung anak ko. Hindi na nakasagot pa si Monica. Napaisip siya bigla kung dumating man ang araw na magbubuntis nga siya. Of course, dapat lang napanagutan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi siya papayag na wala siyang katuwang sa pagpapalaki ng anak niya. At saka mahirap ang maging isang single parent. Hindi na napansin pa ni Monica na umusad na pala ang pila. Makalipas ang ilang minuto ay siya na ang kasunod sa pila. Pumasok siya sa loob ng silid kung saan ang doktor na mag-check up sa kanya. Nagulat pa nga siya nang makitang iba na pala ang doktora na naroon at hindi na nga ang dating doktora na nakasanayan niya tuwing may check-up siya. "Hello, good morning. What can I do for you, mommy?" Tanong nga ng doktor na may ngiti pa nga sa mga labi. "I'm Dr. Janice Alvarado by the way." Iniabot pa nga nito ang kamay para makipag-shake hands kay Monica. Tinanggap naman ni Monica yon at nakipagkamay na may munting ngiti sa labi. "Good morning po, Dr. Janice. Ako po si Monica at hindi pa po ako mommy." Nahihiyang saad ni Monica. "Monica? Your name sounded so familiar." I remember it now. Ikaw yung kinukwento ni Dr. Eleanor sa akin before she transferred to another clinic. Tumango na lang si Monica. Nag-transfer po pala si Dr. Eleanor sa ibang clinic? Yes, bumalik siya sa hometown niya. Anyway, she told me about some regular patients here. May records ka kasi kaya alam ko. What was your case again? Irregular po kasi ang menstruation ko. And may itinuturok siya sa akin para ma-regulate ang period ko. Sagot ni Monica. Okay, let me check. Nito. May kung ano-anong pinindot ang doktora sa computer nito bago tumango-tango. Found it! Punta ka sa bathroom and change into a hospital gown. Remove all your undergarments para at ease ka mamaya. Tinuro nga niya ang pintuan sa left side. Bagamat may kunot ng noo, si Monica, sinunod na nga lang niya ang doktora. Sa isip niya baka magkaiba lang ng estilo sina Doktora Eleanor at Doktora Janice. Si Doktora Janice kasi ay hindi naman siya pinagpapalit ng hospital gown. Magtatanong lang siya ng kaunti tapos ay may re-reseta na siyang vitamins para sa menstruation niya. Makalipas ng ilang minuto ay lumabas na nga ng banyo si Monica. Sinalubong siya ng isang magaang ngiti ni Doktora Janice. Higa ka dito. Ani ni Doktora Janice sa kanya sabay turo sa isang kama. Kaagad tumalima si Monica at nahiga sa kama. Habang si Doktora Janice naman ay isinuot ang mask at naglagay ng gloves sa kamay. Naguguluhan pa nga si Monica sa gustong mangyari ng doktora pero mas nalaigang instinct niyang sundin na lang ito. You seem tense. Just relax, Monica. This will be quick. Sabi pa nga ni Doktora Janice upang mapagaan kahit kaunti ang loob ni Monica bago ayusin ang ilaw na nasa taas nila. Ngumiti lang si Monica at tumango. Medyo kinakabahan nga siya sa hindi malamang dahilan. Pero go with the flow na nga lang siya sa gustong ipagawa ng doktora. Spread your legs, Monica. Muling utos ng doktora. Ha? Tila nagtataka. Napamaang si Monica na sumulyap kay Doktora Janice. Spread your legs para masimulan na natin. Kumurap-kurap si Monica. Hindi siya nakasuot ng kahit ano sa panloob kaya medyo kabado siya. Panatag naman ang loob niya kay Doktora Janice dahil wala namang mali siya at ginagawa lamang nito ang trabaho nito ng maayos. Nanginginig na pinaghiwalay ni Monica ang kanyang mga hita. Hindi na nga niya gaanong nasundan pa ang sumunod na nangyari dahil ipinikit na nga niya ang mga mata sa hiya. Maya-maya lamang ay tila may naramdaman nga siyang kung ano sa puwerta niya
kaya napakagat na nga lamang siya ng ibabang labi dahil hindi siya gaanong komportable doon. Makalipas nga ang ilang minuto ay narinig ni Monica ang kalansing ng ilang kagamitan ng doktor sa may gilid. Yun ang naging senyales upang ibukas muli ang mga mata. "It's done!" Anunsyo ni Doktora Janice na may ngiti sa mga labi. "Mabilis lang, di ba?" Oo nga po, mabilis lang pala." Tila nagalang ang sagot lang naman ni Monica. "Okay na, pwede ka na ulit magbihis at bumalik dito para maresetahan na kita ng gamot mo," sabi ng doktora. Isang tango ang naging sagot ni Monica bago muling nagbalik sa banyo at isinuot muli ang suot kanina. Nang lumabas ay kaagad siyang binigyan ni Doktora Janice ng papel na may sulat ng pangalan ng mga gamot na hindi naman niya maintindihan. "Drink this 3 times a day para mas maging healthy ka, okay?" bilin ni Doktora Janice. "Salamat po, Dok," sagot ni Monica sabay abot sa papel. "Okay, you may now go, Monica. Ingat ka sa daan, ha? Lalo na ngayon." Hindi gaanong naintindihan ni Monica ang sinabi ng doktora dahil may kumatok sa pintuan nito at iniluwa ang assistant nurse nito. Kinuha ng chance yun ni Monica upang umalis. Bago umuwi ay dumaan muna si Monica sa butika at bumili ng gamot. Nang makarating sa bahay ay nagpahinga nga ito bago nagluto ng pang-lunch sa araw na rin na yun. Makalipas ang 4 na linggo ay napansin ni Monica na tila may nagbago sa katawan niya. Tila lumakas siyang kumain at laging inaantok sa trabaho nito online. Sanay naman siyang magpuyat pero ngayon tila walang pinipiling oras ang kaantukan niya. At higit sa lahat napansin din ni Monica na tila naging sensitibo ang pang-amoy niya. Hindi naman dapat maaalarma si Monica kung hindi lang madalas manakit ang ulo at pagsusuka niya sa tuwing may naaamoy. Kaya nang sumunod na araw nagpa-check up ito sa doktor. Naging mabilis ang mga pangyayari matapos siyang tanungin ng doktor ay kinunan din siya ng urine sample. Dahil kaunti lamang ang tao ng mga time na yon ay kaagad nakabalik ang doktora sa kanya. "Congratulations, Miss Monica! You're 3 weeks pregnant," balita ng doktor. Napamaang si Monica. "Ha? Paano po nangyari yun, Dok? Wala po akong asawa o boyfriend." Tumaas ang boses ni Monica. "But that's the result shown in your urine sample, Miss Monica. And based from what you have answered in my question, you're showing some symptoms of a pregnant woman." Inilapag pa nga ng doktor ang papel sa harapan ni Monica na nakakapagpatunay na buntis nga siya. "Hindi pwede, Dok." Hindi na natagpuan pa ni Monica ang tamang sasabihin. Tila naawa naman sa kanya ang doktora at bumuntong hininga na nga lamang. Bago pa maluhasan na laman, lumabas na kagad si Monica habang naiiling. Paano namang mabubuntis siya? Birhen naman siya. Isang malaking imposible. Naisipan niyang magpa-second opinion. Kaagad niyang pinuntahan si Doktora Janice para makonfirm kung totoo ba ang sinabi ng naunang doktora na pinagkonsultahan niya. Pero nanlumo na lang siya sa sinabi ni Doktora Janice. "I'm sorry, Monica. Gosh, I've mistaken you for someone else. That semen is supposed to be injected to another woman. I'm really sorry." Ani ni Doktora Janice na siyang ikinaiyak na lang ni Monica. "Sino ang ama ng dinadala ko ngayon kung ganon?" tanong ni Monica. "It's confidential. Gusto kong malaman, Doc. Hindi ko makakayanang palaki ng bata ng mag-isa." Putol niya sa sinabi ng doktora. "It's Anton de Silva. Siya ang ama ng dinadala mo." Sagot nga nito. "Kilala mo ba siya? Saan ko siya makikita?" tanong ni Monica. "We don't really know each other but I can give you his address." Sagot naman ni Doktora Janice bago pumilas ng sticky note at nagsulat doon ng address. Ilang segundo lamang ay iniabot na nga ni Doktora Janice ang papel kay Monica.
I'm really sorry, Monica. Hindi pinansin ni Monica ang paghingi ng tawad muli ng doktor at nag-focus na nga lamang ang tingin sa address. Tinapunan niya ng isang malamig na tingin ng doktora. Hindi na nga ito nakapagsalita pa dahil sa inis nga nito. Bago umalis, isa lang ang gustong gawin ni Monica sa mga oras na ito. Kailangan niyang puntahan ng ama ng dinadala niya, kaya agad pumara ng jeep si Monica at nagpahatid sa address ng nasa papel. Ibinaba siya sa isang eksklusibong subdivision. Mukhang yayamanin ng mga nakatira sa lugar na to dahil masyadong mahigpit ang security at talaga namang hiningaan pa siya ng ID at pinasulat ang kanyang contact details. Ilang saglit lamang ay narating na nga niya ang eksaktong bahay na nasa papel. Malaki ang bahay at kaagad na nahinuha ni Monica na yayamanin ang ama ng anak niya. At least hindi siya mangangamba sa sustento dahil mukhang may sinasabi ito sa buhay. Makaraan nilang segundo ang pagpindot sa doorbell ay bumukas ito at iniluwa ang isang ginang na may maaliwalas na mukha. "Hello? Who are you?" Tanong nito sa malamyos na tinig. "Ako si Monica Santiago. Nandito po ba nakatira si Anton de Silva?" Tumango ang ginang. "Yes, he's actually my son. Why? What do you need?" "Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito po ako dahil nabuntis po ako ng anak niyo." Walang kagatol-gatol na sagot nga ni Monica. "My goodness! You're pregnant with my son's child? Oh gosh!" Tila eskandalong sabi ng ginang at pinaypayan pa ang sarili. "Let's get inside. Mainit dito at baka makasama lang sa'yo, iha." Todo alalay ang ginang kay Monica nang pumasok sila sa malapalasyo na bahay. Pinaupo siya ng ginang sa malambot na sofa. "Sit here. Tatawagin ko lang ang asawa at anak ko." Tumango lamang bilang pagsagot si Monica bago bumuntong hininga. Makalipas ang ilang segundo ay nakarinig nga siya ng mabibigat na yabag pababa sa hagdan. Kaagad niyang nasulyapan ng kasama ng ginang na dalawang lalaki. Ang isa ay mas matanda, mukhang asawa ng ginang dahil nakahawak ito sa kanya. Ang isa naman ay mas bata. Kaagad na hinuha nga ni Monica na mukhang ito na nga si Anton de Silva, ang ama ng anak niya. "Now, let's talk properly," anunsya ng ginang. "By the way, I haven't introduced myself properly yet. I'm Carlene and this is my husband Antonio. And here's Anton, I suppose you already know him." Naupo silang tatlo sa harapang sofa ni Monica. Bakas na bakas ang tila naiinis na ekspresyon ni Anton habang nakahalukip-kip na nakatingin kay Monica. Halos magkasalubong ang kilay nito pero hindi naman nakabawas yun sa kagwapuhan nito. "I told you, Mom. How many times do I have to tell you that I'm always careful? I didn't impregnate someone." Tila aburidong sabi nga ni Anton. "Stop it, Anton. It's time for you to stop playing around. Man up and face your responsibility as a father of Monica's child." Tumaas ng bahagya ang boses ni Carlene. "How could you say that? Hindi ko nga kilala ang babaeng yan, Mom." Sagot ni Anton at ginawaran si Monica ng isang masamang tingin. Naitikom ni Monica ang bibig niya lalo. Nag-aalab kasi ang tingin ni Anton at tila umatras ang tapang niya kanina. "Hindi mo kilala? Ganun na ba kadami ang mga babaeng na ikama mo at pati ang ina ng magiging ina ng anak mo ay hindi mo nakilala?" Sinulyapan ni Carly ng asawa sa tabi nito. "I told you, Antonio, dapat noon pa ay pinutulan na natin ng sungay itong anak mo. Ngayon tignan mo ang nangyari. He impregnated someone and won't face his responsibility." Hindi sumagot si Antonio at isang buntong hininga lamang ang nailabas nito. Tila matakot sa naglalagablab na inis ni Carlene na mahirap nang amuin. "Her name doesn't even ring a bell, Mom. No, I won't take responsibility. Don't force me on something that's against my will. You're the father of her child, Anton." "We're still not sure with that.
Baka pinaglololoko lang tayo ng babaeng yan at gusto tayong hututan. Sabi pa nga ni Anton. Anton, ang ama na nito ang sumigaw. Hindi ko na alam ang nangyayari sa anak mo, Antonio. Manang-mana sa iyo, may pinagmanahan talaga. Naiiling na wika nga ni Carlene. Tila namutla naman si Antonio sa sinabi ng ginang, pero kaagad nakabawi at tumikim. Son, if you're not really the father, we need to make sure of that. You should take a paternity test. Sabi ni Antonio. Isang malakas na singhap ang pinakawala ni Anton. Dad? Really? Bakit kailangan pang magpates kung sigurado naman akong hindi ko anak ang dinadala ng babaeng yan? Napatayo na nga ito mula sa pagkakaupo. And what's wrong with that, ha? Kung wala kang ikinakatakot, dapat lang na magpates ka. Sagot naman ulit ni Carlene bago balingan si Monica. Iha, would that be fine with you? Napakagat ng ibabang labi si Monica, pero desidido naman siya sa desisyon niya, kaya tumango siya. Opo, ayos lang po sa akin. That's good. I can pull some strings para mapabilis ang test. Kailangan lang namin ng cooperation ninyong dalawa. For the meantime, mag-usap na muna kayo. Ani ni Antonio. Yes, that's right. We'll leave you here now. Pagsang-ayon ni Carlene bago balingan ng anak. And you, young man, umayos ka. Man up! Dagdag pa nga nito bago tumayo. Sumunod na nga rin si Antonio at makailang segundo lang ay umalis na nga ang mga to. Naiwan si Anton at Monica na magkaharap. Naiilang nga sa isa't isa nung una. Naupo muli si Anton na masama pa rin ang tingin kay Monica. Tila gustong mapaatras si Monica sa klase ng tingin nito pero narito na nga siya ngayon. Wala nang panahon para umatras pa siya. Look, I don't really know you, woman. This is the first time na makita kita. Kaya itigil mo na to. You still have time para umatras ka sa sinimulan mong gulo. Seryoso nga nasabi ni Anton kay Monica. Akala mo ba gusto ko rin tong sitwasyon ko ngayon? Hindi ako pupunta dito at hanapin ka kung kaya kong magpalaki ng bata ng mag-isa. Mahirap lang ako. That makes sense. So you're here para makakuha ng sustento sa akin kasi alam mong may sinasabi ako sa buhay. I'm successful with my own company and you want a portion of my wealth through pretending you're pregnant with my child? Ngumisi pa nga ang lalaki. Umiling si Monica. Hindi mo naintindihan. Nangyari to noong nagpa-check up ako eh. Nagsimula lahat ng to nung araw na yon. Alam mo bang virgin pa ako? Diretsahang sabi na nga lamang ni Monica. I don't know what you're saying. Wala akong pakialam. May kunot sa noo ni Anton. May itinurok sa akin ng doktora ko tapos pagkaraan lang ng ilang buwan, buntis na ako? Ha? You mean to say you got pregnant because of what they injected to you? Are you sure with that? Tumaas ng kaunti ang boses ni Anton. Tumango-tango si Monica, si Doktora Janice. Siya ang doktor na tumingin sa akin para sana sa monthly check-up ko upang ma-regulate ang menstrual cycle ko. Tapos may ipinasok siya sa puwerta ko at pagkaraan ng ilang linggo buntis na ako. Binalikan ko siya at sabi niya na pagkamalan niya ako bilang ibang tao. Tinanong ko kung sino ang ama ng dinadala ko at tinuro kanya. Mahabang explanation nga ni Monica. What the? How did that even happen? Parang napunta ang similya ko sa doktora na yan. Galit na bulyaw ni Anton pero pagkaraan ng ilang segundo, umiling-iling ito. No, this can't be. Maybe you're just lying. Hindi ako maniniwala hanggat hindi lalabas ang test. Tikom lang ang bibig ni Monica pero sang-ayon siya sa sinasabi ng lalaki. Nag-undergo nga sila sa test at dahil sa malawak na koneksyon, nangaman ni Anton na pabilis ang paglabas ng resulta ng test. Sina Carlene at Antonia ang personal na kumuha ng resulta sa lab. Nasa hapag sila ngayon upang sabay-sabay na makita ang magiging resulta ng paternity test. Sa hindi malamang dahilan, kabado si Monica. Nanlalamig ang kamay niya habang binubuksan ni Carlene ang envelope na naglalaman ng resulta. At nang mabuksan na nga nito,
Nang tuluyan, isang singhap ang kumawala sa bibig mismo ng ginang. Oh my gosh! Sinapo pa nga nito ang dibdib. What, Mom? What's the result? I told you I'm not the father. It's positive! You're the father, Anton. Oh my God! Magkakaapo na tayo, Antonio! Balita nga ng ginang sabay pakita ng resulta kay Antonio sa tabi nito. Inagaw bigla ni Anton ang papel kay Carlene at binasa ang resulta. Namilog ang mata nito nang makita ngang positive kagaya ang sabi ni Carlene. No, this can't be, Mom. Asik ni Anton habang nanginginig na tinignan ng papel. Someone might have tampered the result. You know that's impossible, son. I made sure that no one will have the guts to do that to us. The De Silvas are too powerful to be fooled. Malamig nga na sabi ni Antonio. But Dad, nanlulumang sabi nga ni Anton bago mapahilamos sa mukha. Tinabik ni Antonio ang kanyang balikat. Don't worry, son. Being a father is a wonderful thing. Alam ko ang pakiramdam niya nang iluwal ka ng mommy mo sa mundo kahit takot kami ng mga panahong yun. Pampalubag loob na nga lamang ng kanyang ama. So, what can you say about this, Iha? The result is positive. Magkakababy na kayo ng anak namin. Ilang buwan lang ang lilipas. Isisilang mo na ang kauna-unahang apo namin. Masaya ang ani nga ni Carlene. Mas kalmado na ang ekspresyon nito ngayon na nakatingin kay Monica. Don't worry, we will make sure that our son will not run away from the responsibility. Kumurap-kurap lamang si Monica. Kanina pa siya tahimik dahil nga kabado siya sa resulta. Pero matapos ang sinabi ni Carlene ay kumalma na nga siya ng kaunti. Salamat naman at nahanap na niya ang magiging ama ng bata. Salamat po. Nahihiyang sagot na nga lamang ni Monica. We should arrange everything. Kailangan naming makausap ang magulang mo, Iha, sa lalong madaling panahon nang sa ganun ay malaman natin ang desisyon nila patungkol sa pagbubuntis mo. Dagdag pa nga ni Carlene. Wala na po kasi akong mga magulang. May tita at tito po ako pero nasa probinsya sila. Oh, you're living alone. Mababakas ang gulat sa mga mata ni Carlene. Tumango si Monica bilang sagot. Nandito po ako sa Maynila simula nang makagraduate ako para magtrabaho. What's your work? Sa online po ako nagtatrabaho kaya sa bahay lang po ako lagi. Lagi kang mag-isa kung ganun. That will be really hard for you ngayon na buntis ka na sa apo namin. May pag-aalala sa tono na sabi nga ni Carlene. Sanay na po ako. Sagot ni Monica na may maliit na ngiti sa labi. No, hindi pwede. Umiling-iling si Carlene. Since my son is the father of your child, dapat lang nasamahan kanya sa pagbubuntis mo. Mas makabubuti kung magsama kayo sa iisang bubong. What, Mom? Putol ni Anton sa sinasabi ng ina. Bakit kailangan pang magsama sa iisang bubong? Pwede namang magbigay na lang ako ng sustento. Pinanlisikan ng mata ni Carlene si Anton. Hindi siya makapaniwalang ganito ang lumalabas sa bibig ng anak. Higit sa kanino man ay mas naiintindihan niya ang kalagayan ni Monica ngayon dahil mahirap nga namang magbuntis. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Anton. Mahirap ang pagbubuntis kaya kailangan ni Monica ng alalay. But, son, your mom is right. Putol naman ni Antonio sa anak. I've witnessed your mom had a hard time when she was still carrying you in her womb. Kaya sige na, sundin mo na lang ang gusto ng mommy mo. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Anton ang amati na. Napapailing na nga lamang siya sa disappointment sa kinahinatnan ng lahat. All because of the doctor who inserted his semen inside Monica's entrance. He reminded himself na dapat na makausap niya ang doktora na yun sa lalong madaling panahon para malaman kung paanong nakarating ang similya niya rito. Masyadong mabilis ang mga naging pangyayari. Namalayan na nga lamang ni Monica na nakalipat na nga siya sa isang malaking bahay na siyang tinutuluyan
habang nagbubuntis siya. Mismo nga mag-asawang De Silva ang nagalok sa kanila ni Anton ng bahay. Kumbaga parang regalo na rin sa magiging apo nila. Hey! Napatuwid ng tayo si Monica nang marinig ang Bakit? Natanong niya sa lalaki. I'll be out for a moment. May gusto kang ipabili? Any cravings? He asked seriously. Halos hindi naman makapaniwala si Monica sa narinig sa lalaki. Halos sigit 1 linggo na nga sila sa bahay at hindi sila gaanong nagpapansinan. Saka lang nila pinapansin ng isa't isa kapag kailangan na talaga nila. Kaya malaking sorpresa para kay Monica nang tanungin nga siya ni Anton kung ano ba ang cravings niya. Mangga? Patanong nga na sagot ni Monica. Nung isang araw pa nga siya natatakam kumain ng mangga. May mangga naman sa ref pero ewan ba ni Monica ayaw niya ng lasa. What else? Tanong pabalik ni Anton habang naglalakad palapit kay Monica. Nag-aabang pa rin nang magiging sagot nito. Napansin ni Monica ang kabuuan nito. Napakagwapo ni Anton sa outfit nitong puting shirt na pinatungan ng itim na leather jacket at pinaresan ng tattered jeans at combat shoes. Aware naman si Monica na gwapo talaga ang lalaki noon pa pero tila ibang kagwapuhan niya ngayon at gustong-gusto niya nga rin ang amoy ni Anton. Nang nagsimula na nga siyang magbuntis, naging sensitibo na nga ang pang-amoy niya pero pagdating kay Anton pigil na pigil siya laging ipikit ang mata niya para masamyo at malanghap ang panglalaking amoy nito. Kung epekto ba ito ng pagbubuntis hindi na alam ni Monica. Ketchup, mabilis na sagot niya. Nanubig bigla ang bagang niya dahil sa kombinasyon ng naisip niya. Napatawa nga ang lalaki ng bahagya. Napailing pa nga ito. So my baby mama wants mango and ketchup, ha? Tanong pa nga nito na ikinahigit nga ng hininga ni Monica. Ang paraan kasi ng pagkakasabi ni Anton ay may halong lambing at tuwa sa tinig nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Monica dahil doon at tila pinag-initan siya ng pisngi. Oo, gusto ko ng ganon. Sagot nga lang ni Monica bago nag-iwas ang tingin kay Anton. Okay, ani ni Anton at tumango-tango. I'll be quick. Nariyan naman si Linda if you need anything. Tukoy nga niya sa kasambahin nila. Tumango na nga lamang bigla sa sagot si Monica. Hindi nga niya alam ang sasabihin bigla dahil sa pagiging sweet ni Anton bigla sa kanya. Nakakapagtaka naman kasi talaga. Hindi naman sila gaanong nagpapansinan nung isang araw pa pero ito ngayon ang lambing-lambing niya. However, gustong-gusto nga ni Monica ang ganong version niya. May kiliti siyang nararamdaman sa loob ng tiyan niya dahil sa pagiging ganoon nga ng lalaki. Bigla ang pagbabago ng kilos ito. Pagkaalis ni Anton, may kaunting ngiti sa labi niya nang makasakay na nga siya ng kotse. After days of reflecting, napagtanto niyang mas mabuting ang wakusan na nga lamang niya ang mag-ina, lalo pat mahirap ang pagbubuntis. Tama ang ina niya doon. Dahil hindi lang isang beses niyang nakikita si Monica na nagsusukat na hihilo sa umaga. Naawa nga siya dito pero napapangunahan siya ng pride. But this time, panahon na siguro para iset aside niya ang sariling pride. Magkakaanak na nga siya. Tama na siguro ang paglalaro at pagbubuhay. Binata niya dahil magkakaroon na nga siya ng sariling bersyon, kalaunan. Iyon ang nasa isip niya habang nagmamaneho para mabili ang gusto ni Monica. Tama nga naman ang sinabi ni Anton na sandali lang siya nang marinig nga ni Monica ang makina ng sasakyan nito sa labas. Kaagad nang patayo si Monica sa upuan at dali-daling pumunta sa entrance ng bahay. Sinalubong nga niya si Anton na may bit-bit na mangga at ketchup. Here's your request. Ani nga ni Anton at itinaas pa nga ang supot na lalagyan ng mangga. Salamat. Nahihiyang sagot naman ni Monica pero mababatid nga ang excitement nito. Sabay abot sa supot mula sa kanya pero hindi siya hinayaan ng lalaki na makuha yon. Nag-lunch ka na ba? Oo, ipinagluto ako ni Linda kanina ng ulam ko. Sa ganitong oras, nagsisyesta ka na. You really waited for your mango and ketchup, ha? Tanong nga nito na may ngisi sa mga labi. Sa anong magagawa ko? Gusto ng baby eh. Natawa na nga lamang si Anton sa biglaang mood ni Monica.
Inaya na nga niya itong pumasok sa loob at iginaya sa pamamagitan ng paghawak ng bewang nito. It was just a simple gesture, pero hindi maipagkakaila ni Monica ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso niya. Nang makapasok ay kaagad na pinaupo ni Anton si Monica sa dining at nagkusang kumuha ng mangkok at pinagbalatan siya ng mangga. Pagkaraan ng ilang minuto ay ready to eat na nga si Monica na halatang takam na nga pagkalapag pa lang ni Anton ng pagkain nito. Magaan ang kumain si Monica at nag-happy dance na nga na parang walang nakakakita sa kanya. So yummy! Sabi nga ni Monica, tuwang-tuwa na kinain ng mangga. Sobrang sarap na sarap siya. Alam mo ba, hindi ko gusto yung mangga sa ref. Halos parehas lang naman sila ng mangga na binili mo pero mas gusto ko to. Really? You like it that much, ha? Oo, ang sarap kaya ng mangga mo, Anton. Nabulalas nga ni Monica. Samantalang si Anton naman ay tila nabulunan sa sariling laway dahil sa sinabi nito. Tila na puno ng kaberdehan ng utak niya bigla. Pero pilit niyang isinawalang bahala yon at tinitigan na nga lamang si Monica. Is it just him or parang gumantay ito ngayon? Habang lumalaki ang tiyan nito, may baby bump na nga ito at may hinala silang kambal nga ang dinadala niya dahil mabilis ang paglaki ng tiyan nito. Malalaman pa lang naman nila sa susunod na check-up at saka isipang yun, ay tila matutunaw na nga ang puso nito sa tuwa at excitement. Ganito ba ang feeling na magiging daddy? Napagtanto nga niyang tama pala ang naging advice ng daddy niya. Takot kasi talaga siya nung una pero habang tumatagal, natanggap na nga niya sa sarili niya na hindi na lang nakapokus ang buhay niya sa trabaho. Alak at babae, magkakaroon na nga siya ng mini-me niya. I have something important to say to you, sabi ni Anton na siyang ikinatigil naman ni Monica sa pagmuya. Ano yun? Sa susunod mong check-up, sasama ako. Would that be fine with you? Napakurap si Monica. Oo naman, bakit naman hindi? I just thought that you won't be comfortable kapag kasama mo ko. Pagtatapat nga ni Anton. Ano ka ba? Okay lang sa akin. That's good to hear. Anyway, may nakita na akong ospital na pwede nating pagkonsultahan. I already scheduled an appointment with Dr. Janice by the end of the month. Dr. Janice? Kapangalan niya yung nag-inject ng semilya mo sa akin na. Wala sa sariling sabi nga ni Monica. Really? Kunot noong tanong ni Anton. Tumango si Monica bilang pagsagot. Oo pero baka kapangalan lang. Nagkibit-balikat na nga lamang si Anton. Since you brought up that topic, I might ask that doctor who injected my sperm in you. I want to know kung sino siya at paano napunta ang semilya ko sa kanya. I'll investigate this. Sabi nga ni Anton. Hindi na nakapagsalita pa si Monica sa kaseryosohan bigla ng boses ng lalaki. Ipinagpatuloy na nga lamang niyang pagkain ng mangga na isinasawsaw niya sa ketchup. Kinaumagahan nagising muli si Monica mula sa pagsusuka. Habang inilalabas nga ang kung ano sa tiyan, nagulat nga siya nang may magsikop sa buhok niyang humaharang sa mukha niya. Sa hindi malamang dahilan kumalma nga siya nang malanghap ang pamilyar na amoy ni Anton. Ayos ka lang ba? Masuyong tanong nga ni Anton na may lambing sa boses. Hinahagod pa nga nito ang likod ni Monica para maibsan ang nararamdaman nitong pagkahilo. Ayos lang ako, sagot nga ni Monica pero ang totoo ay parang mahihimatay na nga siya sa hilo. Ewan ba niya? Parang hindi na nga siya masasanay sa ganito kada umaga na gumigising siya. Ang hirap talagang magbuntis. Are you sure? I'll take you to the hospital. At ang putla-putla mo na. Nag-aalalang wika nga ni Anton. Is this even normal? Oo, kaya kumalma ka na dyan, no? Parang ikaw pa ang mas kailangang dalhin sa ospital dyan eh. Natatawang wika nga ni Monica. Para kasing matatain na ewan na nga si Anton dahil hindi na nga maipinta ang mukha niya. I'm just worried. Malibang mag-alala ako sa ina ng anak ko? Tanong nga ni Anton. Tila hinaplos naman ang puso ni Monica sa narinig. Anak ko. Kung hindi nagkakamali si Monica, ito ang unang beses na sinabi ni Anton ang dalawang salita na yon. At hindi nga niya maipagkakailang nagustuhan nga niya yon na halos maghuramentado na nga ang bilis ng tibok ng puso niya. Bago pa man makapagsalita si Monica, pinangko na nga siya ni Anton na parang bagong kasal. Anton, bakit mo ba ako binubuhat bigla? Do you think I will still let you walk on your own
Fit after I saw you in that state? Masyado mo akong pinag-aalala, Monica. Seryosong saad ni Anton bago siya ninilapag sa malambot na kama at tinitigan nga siya sa mata. Nakaharang ang mga kamay sa armrest nito na parang walang balak pakawalan si Monica. From now on, aalagaan na kita ng maayos. Kayo ng magiging baby natin. I promise you that, Monica. Anton, alam kong noong una ay hirap akong tangkapin pero pangako, magbabago na ako at magiging mabuti sa'yo. I realize that I won't let my child born to this world seeing how much of an asshole his or her father is. Natawa na nga siya ng kaunti, kaya give me a chance, Monica. Magiging best father ako para sa anak natin. Napakurap-karap nga si Monica, hindi makapaniwala sa lumalabas sa bibig mismo ni Anton, pero natutunaw ang puso niya sa tuwa. Sa ikli pa lang ng panahon na nagkakilala sila ni Anton, kahit hindi nga naman sila gaanong nagpapansinan, alam niyang mabuting tao ito. Namamangha nga siya dahil dito, at ngayon na desidido na nga itong magpakaama sa anak nila, ay parang nagiinit ang sulok ng mga mata ni Monica sa kasiyahan dahil naiiyak nga siya. Sige Anton, magiging mabuti tayong magulang para sa mga anak natin. Naiusal nga ni Monica habang nakatitig pa rin sa mga mata nito. Mga? You mean it's twins? Namamanghang tanong ni Anton. Napanguso si Monica. Hindi pa naman sigurado pero kita mo naman, ang bilis ng paglobo ng tiyan ko kahit magtatatlong buwan pa lang to. I noticed that too. Pero akala ko kasi lumakas ka lang kumain. Wow ha, talagang ipinamukha mo sa akin na malakas ako kumain. Sarkasikong sabi nga ni Monica. Mukha na siguro akong balyena sa paningin mo, no? Natawa naman si Anton. Oo, mukha ka ng balyena. Talaga naman, magandang balyena. Sagot nga ng lalaki na siyang ikinatuwa naman ni Monica. Pero medyo may inis. Tumaas ang kamay ng binata at inayos muli ang ilang takas ng hibla ng buhok ng babae. Kaagad umiwas si Monica ng tingin. Hindi ito ang unang beses na naramdaman nga niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tawagin ba naman siyang balyena ko? Hindi naman tanga si Monica para hindi maisip kung para saan ba to. Ang alam niya sa sarili na uhuhulog na nga siya kay Anton. Gusto niya nga ng pakiramdam pero kaakibat nito ay takot at kaba dahil baka hindi sila parehas ang nararamdaman ni Anton. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit nga si Anton at Monica sa isa't isa. Mas naging clingy nga rin si Anton at mas pinipiling magtrabaho na nga lamang sa bahay nila para mas mabantayan si Monica. Muntik na nga nilang pag-awayan yun. Anton, hindi mo naman kailangan gawin to. Huwag ka masyadong mag-alala sa akin, kaya ko pa naman ang sarili ko. Ani ni Monica nang minsang katatapos ng nilang kumain at nagpapahangin nga sa garden. Naka-picnic mat pa nga sila habang nilalanghap ang sariwang hangin. Si Anthony nakapwesto sa likuran ni Monica. Nakayakap at nakatungo ang baba sa kanyang balikat. Wala namang problema sa akin and besides, gusto kong gawin to. Dad supported me on my decision. Mas magiging tutok na ako sa iyo at sa anak natin lalo pat ang bilis-bilis lumaki ng tiyan mo. Kahit na, nakakahiya naman sa daddy mo. Paano pala kung marami ka palang trabaho sa opisina tapos wala siyang katuwang doon? Kaya ni dad yun. Don't stress yourself about that anymore. Dito na lang ako. Dito na lang ako sa inyo ng anak natin. Sagot nga ni Anton. Sabay haplos nga sa tiyan ng babae. Nang sumunod nga ng araw ay pupuntahan na nga nila ang ospital kung saan magpapacheck up si Monica at kagaya ng sabi ni Anton talagang sumama na nga ito sa kanya. Hindi na nga sila gaanong naghintay pa ng matagal dahil nakapag-book naman sila kaagad ng appointment. Nang makapasok na nga sila sa kwarto, kaagad bumukas ang gulat na muka ni Doktora Janice nang masilayan muli si Monica. Miss Monica? Doktora Janice said. Mas lalong nagulat ito nang makita ang kasama niya. And Mr. Anton de Silva? What a surprise! You're together! Gulat nga na sabi nito. Nagtiimbagang naman si Anton at seryosong tinapunan ng tingin si Doktora Janice. Of course we're together. She's the mother of my child after all. Kinalma ni Doktora Janice ang sarili at ngumiti pero mababakas lamang na pilit ito at tila kinakabahan.
We want to check on the baby. Si Anton na ngang nagsalita. Sa kabila ng kaseryosohan ng tapunan niya ng tingin si Mrs. Monica ay tila sumuyo ang mga mata nito. Tumango si Dr. Janice. Bago gawin ang trabaho, may kaunting tinanong ito tungkol sa pagbubuntis niya bago pinagpalit ng hospital gown si Monica. Naalala niya tuloy ang ginawa nito sa kanyang pagpasok ng Semilia kaya nabuntis siya. Ipinataas ni Dr. Janice ang laylayan ng hospital gown bago nagpahid ng gel sa tiyan ni Monica. May itinutok pa nga itong aparato at maya-maya lamang ay makikita na nga sa monitor ang nasa sinapupunan niya. See that? That's your baby or babies. I can see 2 little beans, huh? Napako ang tingin ni Anton sa monitor at sa hindi malamang dahilan nag-init ang sulok ng kanyang mata nang makitang 2 tila bilog doon. May babies. Nausal na nga lamang niya na may ngiti sa mga labi. Samantala na huli naman ni Monica ang pagkahulog ng luha ni Anton sa mga mata niya na siyang ikinagulat niya ng gusto. Umiyak ka ba? Tanong nga ni Monica dito. Natawa si Anton. Tears of joy. I never knew that I will feel this wonderful to be a father. Sagot nga nito bago yumuko at humalik sa noon ni Monica. Thank you Monica. Naging emosyonal din si Monica dahil doon. Lalo pa nang pagsaklupin nga ni Anton ng mga kamay nila pareho at hinalikan siya doon. Wala na. Nahulog na nga siya ng tuluyan sa lalaki. Makaraan ng ilang minuto pinabalik nga sila ni Dr. Janice sa upuan at pinag-relax si Monica. Naghabilin nga siya ng mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. Kailangan magdoble ingat at kumain ng mga masusustansyang pagkain. I understand your cravings, Mommy, pero wag masyado lalo pat hindi normal ang pagkaka-conceive ng baby. Anito bago nag-iwas ang tingin. Tumikim si Anton. About that. It really doesn't make sense. Paano nakarating ang Semilia ko? Yun ang pinagtataka ko. Nagbalik muli ang seryosong ekspresyon ni Anton. Napayo ko si Dr. Janice. Tila nahihiya nga sa ginawa. I'm sorry, napag-utusan lang ako. Napag-utusan? Ni Miss Monique Salviejo. Monique? Naiusal nga ni Anton ang pangalan na yon. How could he even forget that name? Yun lang naman ang babaeng yun, ang huli niyang nakafling. Kilala mo? Takang tanong ni Monica at hindi na nga napigilan pang sumabat. Anton nodded his head. She was my last fling. Binalingan niya ulit si Dr. Janice. Tell me more. Pinag-utusan ako ni Miss Monica at tinakot na mawawalan ako ng karir kapag hindi ako sumunod. What? She did that? You mean she stole my semen? Ganun na nga. Sinabi niya rin sa akin na dapat hindi ko sabihin sa inyo. Mahal ko ang karera ko, kaya napasunod na nga lamang ko sa kanya. Alam mo naman na makapangyarihan din ang pamilya nila. She told me, ang mga plano niya, pati na rin, kung sino ang nagmamay-ari, mabuti na nga lamang at sinabi niya rin sa akin yun. Nanatiling na kayo ko si Dr. Janice. At yun, nakagawa na nga ako ng pagkakamali. Ang Semilia na dapat i-incheck ko kay Monique, na ituro ko kay Monica. I got really confused. I'm sorry. Kapapalit ko lang kasi ng dating OB dito sa ospital. Kaya nalito ako. Dagdag pa nga nito. Kuyumang kamao ni Anton dahil sa narinig. Galit na galit siya sa babaeng yon na nagnakaw ng Semilia niya. Maayos naman ang relasyon nila nung una. Nilinaw ni Anton sa babae na hindi siya nagko-commit sa seryosong relasyon at nag-agree naman ito. Pero nang puputulin na nga niya dapat ang ugnayan nila, naging obsessed na nga ang babae sa kanya. At hindi niya inaakala na aabot nga siya sa ganitong kadesperadahan. Hanggang sa makauwi na nga sila sa bahay nila, ay wala nang naging imik si Anton. Pakas pa rin ang galit sa ekspresyon nito, kaya mas pinili na nga lamang ni Monica na tumahimik. Saan ka pupunta? Tanong ni Monica. Nangak mga alis na nga ulit si Anton pagkahatid nito sa kwarto niya. I'll talk to my private investigator. Sabi nga nito, Monique needs to pay for this. Seryosang saad ni Anton. Tila ng lamig naman si Monica sa narinig, pero tumangon na nga lamang siya bilang pagsagot dito. Humalik pa nga si Anton sa noo ni Monica bago tuluyang umalis. Nang naiwan nga si Monica ay hindi niya maiwasang malungkot.
Na-miss nga niya biglang lalaki at ang amoy nito. Naaadik na yata siya sa natural na amoy nito at may halong pabango. Pagkatapos niyang mag-lunch ng araw na yon, ay nakatulog na nga siya nang hindi niya namamalayan. Nang magising ulit ay naramdaman nga niyang tila umangat siya, kaya napamulat na nga siya ng mata. Kaagad nanuot ang amoy ni Anton sa ilong niya kaya nagising ang diwa niya. "Anton, nandito ka na!" Bulalas nga ni Monica sabay yakap sa leeg nito. Hindi mapigil ang matawa ni Anton sa reaksyon ni Monica nang makita nga siya. "You miss me?" Malambing nga na tanong nito sa babae. Parang bata namang tumango si Monica at naglalambing pa ring nakayakap sa kanya hanggang sa nakapasok na nga sila sa silid. Nang nailapag na nga ni Anton sa malambot na kamay, akmang aalis na nga ito pero kaagad pinigilan ni Monica. "San ka pupunta? Aalis ka ulit?" Takang tanong nga ni Monica. Umuling si Anton na may ngisi sa labi. "Just going to take a bath. I've been out the whole day. Nakakahiya kung maamoy mo ang hindi ka aya-ayang amoy sa akin." Pagbibiro pa nga ni Anton. Kumunot naman ang noo si Monica. "Hindi ka naman mabaho at saka pwedeng dito ka muna?" Nahihiyang tanong pa nga niya. "Please?" "Naglalambing ang buntis ko Don't worry, I'll be quick." "Mabango ka pa rin naman at saka mukha ka pa rin namang malinis tignan." "Mukha lang malinis but I don't want to risk it. Baka may masagap pa kayo na kung ano sa akin na germs. Tas didikit ako sa'yo, di ba? Mas mabuti na ang mag-ingat." Ngumusa na nga lamang si Monica. Ewan ba niya? Hinahanap-hanap niya ang presensya lagi ni Anton. Hindi na nga niya alam kung normal pa ba ito o baka lang dahil sa buntis siya. "Hindi ka naman mukhang dugyutin Ungot pa nga niya. Baka sakaling pagbigyan na nga siya ni Anton. "As much as I want to stay with you for longer, sweetheart, I don't want to risk it. Promise, saglit lang ako. We'll cuddle once I get back." Sagot nga ni Anton bago niya patakan ng munting halik sa noo si Monica. Lumabas siya kaagad kaya napanguso na nga lamang si Monica. Nawala bigla ang antok niya sa sinabi ni Anton. "Sweetheart," tinawag nga siya ng ganon. Hindi naman siya nabibingi lang, kasi maayos pa naman ang pandinig niya. Dahil sa mga kinikilos na Anton pagdating sa kanya, hindi niya maiwasang mas mahulog tuloy ang loob sa lalaki. At malakas ang kutob ni Monica na baka nga parehas lang sila ng nararamdaman ng lalaki. Sana nga, sa isip-isip niya, bumalik nga si Anton at kagaya ng sinabi nito mabilis lang talaga siya. Tuwang-tuwa si Monica at kaagad niyang nahiga kasama nga si Anton sa tabi niya. "Higa ka dito." Pag-aaya nga ni Monica kay Anton sa espasyo sa tabi niya mismo. Never pa silang nagtabi sa iisang kama. Simula nung lumipat nga sila sa iisang bahay. Pero ngayon komportable na nga si Monica sa kaisipan na magtatabi na nga sila ni Anton dahil malalanghap na nga niya na naman ang amoy nitong kinaaadikan niya. Pero taliwas sa kagustuhan ni Monica, tila gustong umatras si Anton bigla. Dahil kapag nagkadikit nga sila ni Monica sa mismong kama, ay baka mahirapan siya kontrolin ang sarili bigla. Kilala ni Anton ang sarili niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito katinding atraksyon na kahit wala pa man ginagawang babae, ay hindi na nga makalma ang damdamin niya. Hindi lang isang babae nangyari kay Anton yun pero pilit nga niyang iniignora. Pero ngayon mukhang nahihirapan na talaga siya. Masusubukan kung saan naabot ang pasensya niya. "Ano pang hinihintay mo, Anton? Bakit nandyan ka pa? Diba sabi mo magkakadal tayo?" Inosenteng tanong nga ni Monica. Napalunok nga si Anton bago mabagal na lumapit sa tabi ni Monica. Pero sinigurado nga niyang hindi magdidikit ang balat nila. Ire-respeto nga niyang babae, lalo na't alam niyang birhen ito. "Hoy, bakit naman ang layo mo? Hindi naman ako mabaho Natatawang saad nga ni Monica. "Monica, ay maman." Tila nahihirapang sabi naman ni Anton. "Ha? Oo nga, lalaki ka. I mean, I want to be honest with you. Us being alone here in one room and one bed is not really a good idea." Binabawi ko na ang sinabi kong magkadal tayo. "Ano? Hindi kita maintindihan, Anton. At saka bakit parang nahihirapan ka dyan? May sakit ka ba?" "I'm having a hard time controlling myself here, Monica."
Halos pabulungan na naiusal ni Anton at napapikit na nga lamang ng mariin. Napagdesisyonan nga niyang bumangon na lang at tumalis sandali upang kalmahin ang sarili pero kaagad siyang pinigilan ni Monica sa pamamagitan ng paghawak sa laylayan ng damit niya. Tatanggihan mo kami ni baby? Kunwaring nagpapaawang sabi nga ni Monica at may pagmuso pa nga. Stop pouting, Monica, you're making this so hard for me, sabi na nga ni Anton. Bumuntong hininga na nga lamang si Monica dahil nairita siya bigla sa inaasal ni Anton na hindi naman niya maintindihan kung bakit. Kung ayaw mo, edi wag, naputo lang sasabihin ni Monica dahil bigla na lang siyang dinampian ng halik ni Anton sa labi. Halos magwala ang paru-paro sa tiyan ni Monica nang malasap ang matatamis na labi ni Anton. Napapikit pa nga siya at ninanamnamang halik na batid ng binata. At nang sandaling maghiwalay nga ang magkahugpo nilang mga labi, ang seryosong mga mata ni Anton ang nasalubong ng paningin ni Monica. I told you it's hard controlling myself here. Maaligasgas nga na sabi ni Anton. Sino pa kasing nagsabi sa'yo na kontrolin mo ang sarili mo? Hindi naman ako nagre-reklamo ah. Sagot naman ni Monica. Hindi na sigurado kung saan niya naapuhap ang tapang niya. Isang matamis na ngiti ang iginawad ni Anton sa kanya bago muling nagdampi ang kanilang mga labi. At makaraan ng ilang minuto ay tuluyan na ngang napigtas ang pasensya na pinipigil ni Anton. Ibinigay ni Monica ng buong puso ang sarili sa lalaki sa kaisipang mahal niya nga ito at wala na nga siyang pagsisisihan pa. Mas naging malapit sina Anton at Monica nang matapos ang pangyayaring yun. Isang araw inayang mag-date ni Anton si Monica. Let's have a date. Anito na may munting ngisi sa labi. Namula si Monica at nag-iwas ang tingin. Bakit? Anong bakit? Of course, I'd like us to go out as a couple this time. Teka nga, tumaas ang kaliwang kilay ni Monica. Kailan pa tayo naging couple ni hindi ka pa nga nanliligaw eh? Sabi nga nito. Napangisi si Anton. You like me? I like you. Isn't that enough reason for us para maging couple? Patanong nga na sagot ni Anton. Napamaang na nga lamang si Monica. Narealize nga niyang iba pala sa lalaking tipo niya si Anton. Oo, marami na nga itong karanasan pero halatang hindi pa nito nasusubukang manligaw man lang. Ano kasi na swerte? Ligawan mo muna ako, no? Kunwaring pagtataray nga na sabi ni Monica. Ligaw? You mean you want me to court you? Kunutang noon, sabi pa nga niya. Oo, doon ako magdedesisyon kung gusto ba kitang maging nobyo o hindi. Paghirapan mo naman ako dahil deserve ko yun, sabi nga ni Monica. But I haven't tried courting before. Hindi ko alam kung paano. Namumulang saad ni Anton. Hindi napigilan ni Monica ang tawa niya sa sinabi ng lalaki. Ang cute lang kasi nito sa paningin niya. Nakakagigil tuloy at napisil pa nga niyang pisngi ni Anton. Nakakagigil ka? Imbes na mainis si Anton, sa ginawa ni Monica tuwang-tuwa pa nga ito dahil napapatawa na nga niya ng gano'n ng babae na hindi naman niya nagagawa dati. Ang tawa nga nito ay parang musika sa kanyang tenga at hindi niya idedenay sa sarili na nahulog na nga siya dito. Kaya naman naisipan na nga niyang i-date ito para mas maiparamdam niya sa babae kung gaano niya ito kagusto at kung gaano ito ka-espesyal sa kanya. He's not that vocal when it comes to his feelings kaya idadaan na nga lamang niya sa actions. Kahit inaasar-asar ni Monica sa Anton, pumayag pa rin naman siyang maka-date ito. Dinala siya ni Anton sa isang mamahaling restaurant at nagulat pa nga siya nang makitang walang mga tao at tanging mga staffs lang ang naroon. Parang ang mahal naman dito, Anton. Pwede namang sa fast food na lang tayo kumain ni Ice lang sa akin. Sabi pa nga ni Monica. Pagkapasok nila, ipinanghila pa nga siya ni Anton ng upuan. Well, I want to make everything special, sweetheart. Hindi problema ang gasto sa akin pagdating sa'yo. Nangingiting sabi nga ni Anton. Namula na nga lamang si Monica dahil first time nga niya sa ganitong mamahaling restaurant. Elegante ang loob at todo asikaso rin sa kanila ang mga staff. Makailang segundo lamang ay naiserve na nga ang kakainin nila. Maganang kumain si Monica habang pinagmamasdan lamang siya ni Anton. Nang may sauce na napunta sa gilid ng labi ni Monica, ay pinahiran ito ni Anton gamit ang daliri na siyang ikinagulat ng babae.
Ang sauce na nasa daliri ay dinala ni Anton sa bibig at siya ang tumikim nun. Sira ka talaga. Pakunyaring naaasar na wika nga ni Monica. Pero ang totoo, tila tumalo ng puso niya. Ang hot kasi ng lalaki. What? The sauce tastes good when it came from your lips. Sagot pa nga ni Anton. Nang matapos silang kumain ay iniangat ni Anton ang kamay niya. Let's dance? Aya nga nito. As if on a cue, bigla namang nagplay ang malamyos na musika galing sa violinist sa gilid. Hindi may ipagkakailang kinilig talaga si Monica. Isa ito sa mga pangarap niyang date. At hindi niya akalain na si Anton ang tutupad nun. Walang pag-aatubiling. Tinanggap nga nito ang nakaumang na kamay ni Anton. Inalalayan siya nitong tumayo bago ipinalibot ang mga kamay sa kanyang bewang. Hindi sila gaanong malapit sa isa't isa dahil sa umbok sa tiyan ni Monica pero ramdam nila ang init ng bawat isa. Thank you. Bulong nga ni Monica na may munting ngiti sa mga labi. For what, sweetheart? Itong ganitong date. Dream ko to. Pag-amin nga niya sa lalaki. Hindi ko pa nararanasan makipag-date kahit kanino noon pa dahil focus lang ako sa trabaho at sa goal kong makatulong sa tita ko. Pero tinupad mo ang gusto ko. I'm glad that I was able to fulfill your little dream, sweetheart. Pero nagsisimula pa lang ako. We have a lifetime to fulfill all your dreams for as long as I can. Napangiti na nga lamang si Monica. May kung ano sa sinabi ni Anton na nagpalakas ang loob nito. Gusto niyang sabihin dito kung ano ang nararamdaman niya. Anton, mahal kita. Isang singhapang kumawala sa labi ni Anton. Rumehistro nga ang gulat sa ekspresyon nito at napatigil rin silang pareho sa pagsasayaw. Don't surprise me like that again. Sabi nga nito, Oh God, don't you hear my heart? It's beating so fast. Nasabi na nga lang ni Anton habang namumulang ng katitig kay Monica. Hindi pa rin makapaniwala sa isiniwalat sa kanya. Natawa na nga lamang si Monica sa naging ekspresyon ni Anton. Masama bang maging honest ako sa nararamdaman ko? Tanong niya kay Anton na may kislap sa mga mata. It's not like that. I should have taken the liberty to confess my feelings first. Pero inunahan mo lang ako. Nagkibit balikat si Monica. Wala namang rule na nakasaad na dapat lalaki lagi ang magko-confess na una, 'di ba? Sabi na nga lamang ni Monica. Kahit na. But really? Mahal mo ko? May tuwa sa tonong tanong nga ni Anton. Oo, ikaw naman kasi eh. Lagi kang sweet sa akin kaya yan tuloy. Pinala ni Cupido tong puso ko. Pabirong sabi nga ni Monica at sinuntok ng magaan ang dibdib ni Anton. Napatawa na nga lamang ng bahagyang lalaki. Guess what? The feeling is mutual. Mahal din kita. Pag-amin nga ni Anton na may kislap sa mga mata. Si Monica naman ngayon ang humigit sa sariling hininga. Hindi makapaniwalang tinitigan si Anton. Nag-uulap nga ang mga mata ni Monica habang pinapaulit-ulit ang sinabi ni Anton sa isip niya. Talaga ba? Baka naman nagjo-joke ka lang ah. Sabi pa nga nito, I ain't a joker, sweetheart. When I say na mahal kita, that's true. Alam mo bang mahirap aminin sa sarili ko to kasi hindi naman ako ganito sa mga naunang. Hindi na nga niya na ituloy pang sasabihin at napakamot bigla sa kilay. Sa mga unang fling mo? Oo nga pala, madami ka nga palang karanasan. Kunyaring may pait sa tono na wika nga ni Monica. Yes, but don't worry. Mahal, ikaw lang naman talaga ang nakabihag sa puso ko sa dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko eh. Ikaw ang pinakalahat. Pinaka? Nakakunot noon nga ang tanong ni Monica. Pinakamaganda, pinakamabait, pinakamabango, pinakamatakaw. Teka, bakit biglang nasali yung pinakamatakaw, Aber? Takang tanong nga ni Monica na may kasamang pagtaas pa nga ng kilay. Totoo naman eh. Nakangising sabi naman ni Anton na tila nang aasar nga talaga. Sus palibhasa kasi puro sexy mga nauna mong babae eh. Pasensya ka na, ganito lang ako, mataba na at nagmumukhang dambuhala. Sarkastikong ani nga ni Monica. And so, ikaw man ang pinakamatabang babae sa lahat, mamahalin pa rin naman kita ng tapat. Remember that. Naiiling na nga lamang si Monica
Sa mga nagiging banat sa kanya ni Anton, mas naging madaldal na nga ito sa kanya at talaga namang ang laki ng pinagbago ng lalaki. Kaya naman matapos ang araw na yon, mas naging close pa nga sila sa isa't isa. Sa iisang kwarto na nga rin sila natutulog at magkayakap magdamag dahil talaga namang hinahanap-hanap ni Monica ang amoy ni Anton, pinaglilihian ng lalaki. May minsang pinapainit pa nga nilang isa't isa at ni isang beses walang pinagsisihan si Monica doon. Mahal na mahal niya si Anton at hindi niya inaakalang darating siya sa punto ng buhay niyang ganito kasaya. Habang dumaraan ang mga araw at buwan, palaki ng palaki ang tiyan ni Monica. 6 na buwan na nga ang nakalipas at ramdam ni Monica ang bigat ng tiyan niya. Nang samahan nga siyang magpa-check up ni Anton, nakumpirma nila ang gender ng kambal. Sa sinapupunan ni Monica, "Wow, it's confirmed! You're carrying a girl and a boy. What a wonderful twins!" Namamanghang sabi nga ni Doktora Janice matapos ang ultrasound. Naluluhan namang napatingin sina Anton at Monica sa monitor habang magkahugpong ang kanilang mga kamay. Paulit-ulit na hinahalika ni Anton ang ulo ni Monica. "Thank you, sweetheart. They're so beautiful." Bulong pa ng lalaki. Hindi na nga nakapagsalita pa si Monica dahil sobrang na-overwhelm na nga siya sa sobrang tuwa. Dahil sa kambal nga ang magiging anak nila, napagpasyahan nilang mag-isip na nga ng magiging pangalan ng dalawa. Nang makabalik na nga sila sa bahay nila ay tumambay nga sila sa garden ng bahay nila at naupo sa upuan doon. "Anong magiging pangalan ng kambal? May naisip ka na ba?" Tanong pa nga ni Monica kay Anton habang nakasandal ang ulo niya sa balikat nito. Nilalanghap ang sariwang hangin habang nakapikit ang mata. Ito ang isa sa maganda sa bahay nila. Ang lokasyon ay payapa at tahimik kaya hindi na nga katakatakang maganda nga ang hangin. "Wala. I'll let you do the honor to decide what's gonna be their names." Sagot nga ni Anton habang sinusuklay ang buhok niya na mas nakakapag-relax nga sa pakiramdam ni Monica. "Bakit ako?" "Well, ikaw kasi ang mahihirapang manganak kaya ibibigay ko sa'yo ang desisyon para pangalanan ng mga anak natin. I'm sure magugustuhan ko rin naman kung ano man magiging choice mo." Iniahon nga ni Monica ang ulo mula sa pagkakasandal sa balikat ni Anton at tinitigan nga siya sa mata. "Ang totoo niyan, may naisip na talaga ako." Pag-amin nga niya sa lalaki. "Ano yun?" Nakangiting tanong nga nito. "Antoinette tsaka Antonov." Sagot nga niya sa lalaki. Napakurap-kurap si Anton na tila hindi makapaniwala sa narinig. "You named them after me?" Tanong pa nga nito. Tumangong si Monica. "Oo, ayaw mo ba?" "Gusto, sweetheart, gustong gusto, pero bakit?" Tinitigan nga ni Monica si Anton na tila hindi makapaniwala sa sagot nito. "Anong bakit? Gusto ko, nakasunod sa iyo ang pangalan ng mga anak natin eh. Alam mo bang sobrang grateful ako na ikaw ang may-ari ng semilya na naiturok sa akin?" "Really? Well, I'm lucky too, sweetheart, because you're the mom of our twins." Sagot nga ni Anton. "Alam mo, Anton, ang dami mo nang alam ngayon na banat ha?" Hagigik ni Monica. "Pero seryoso, ang swerte ko kasi ikaw talaga ang ama ng mga anak ko. Pwede mo akong itaboy noon. At huwag panagutan pero ipinakita mo pa rin kung gaano ka karesponsable. Damang-dama ng kambal ang pagmamahal mo sa kanila kahit hindi pa man sila na ipapanganak." "You're making my heart beat so fast, sweetheart." Sagot naman ng lalaki. Dagdag pa nga nito, "Thank you for coming to my life too. I admit, ayaw ko naman talaga nung una. Kita mo naman kung paano ako tumanggi, diba?" Bumuntong hininga sa Anton. "But I reflected, ang dami kong realization sa sarili ko dahil dumating ka sa buhay ko. And it was all positive. May mga bagay na nagagawa ko na ngayon na akala ko hindi ko pala kaya. Kagaya ng ang magmahal." Nangingiting sagot nga ni Anton. "I never knew I would love someone this unconditionally." "Sige nga, sino nga ulit mahal mo?" Tudyo nga ni Monica. "Ikaw, sweetheart, ikaw lang." Lumawak ang ngiti sa labi ni Monica bago nagkusang yakapin nga si Anton ng mahigpit. "Mahal din kita, Anton. Excited na nga ako makita ang kambal natin pero alam mo ba kinakabahan talaga ako eh." Pag-amin nga niya.
Yeah, I heard giving birth really hurts a lot. Nasabi na rin sa akin ni Mommy yung experience yan noong pinagbubuntis niya ako. Gosh, hindi ko alam kung anong maaari kong i-react. Tumawa si Monica. O baka naman mas nervyusin ka pa kapag nanganak ako ah. Pangaasar pa nga nito sa lalaki. Baka mamaya himatayin ka pa sa nervyos. Sumeryoso ang mukha ni Anton. Ako na nervyusin? Of course not. Sweetheart ako pa ba? Ngumisi si Monica. Sige, makikita natin kapag nanganak na ako. Tila paghahamon pa nga nito. Nang mga sumunod nga na araw, ay mas naging busy na nga si Anton bukod kasi sa pagtatrabaho niya, ay may isa pa nga siyang problema. Si Monique, ilang buwan na nga na pinaghahanap ng pulisya para mahuli na nga ng tuluyan, pero wala pa ring lead. Talagang magaling na nga magtago ang babae. Dahil inabot na nga ng ilang buwan pero wala pa ring balita sa kanya. Hey sweetheart, bakit hindi ka patulog ha? Tanong nga ni Anton kay Monica nang makitang gising pa nga itong nakaupo sa kama. Alam mo namang hindi ako nakakatulog agad kapag hindi kita katabi, diba? Nakangusong sagot nga ni Monica. I'm sorry, I just talked to my private investigator. Monique, hindi pa rin nila mahanap, magaling talaga magtago ang babaeng yun. E paano yan? Nag-aalalang tanong nga ng babae. Hindi lang para sa kanya, mas lalo na sa kanyang kambal. Nagdagdag na kami ng pulisyang maghahanap sa kanya. She's facing a lot of cases already. She stole my semen without my knowledge, but aside from that, may iba pa siyang kaso. May pinilit daw na bata sa Laguna para pagbigyan siya ng gusto niya. That woman, hindi ko alam na magiging ganito siya. Napahilamos nga lamang si Anton sa mukha niya. Nasiraan na nga ata siya ng bait. Sabi naman ni Monica. Tumango bilang pagsang-ayon si Anton. She wasn't really like this. Ganun talaga Anton, may mga taong nagbabago para sa tama. Meron ding nagbabago pero para sa mali. Nagkibit-balikat na nga lamang si Monica pagkatapos sabihin yon. Pero sana nga mahuli na siya. Nakakatakot ang mga ganyang klase ng tao, baka magkaroon pa ng susunod na biktima. Kaya nga mas pinaiigting na namin ang seguridad. I hope na hindi to gumulo sa'yo at sana wag mo masyadong isipin, okay? Wag kang pa-stress. Sabi na nga lamang ni Anton. Tumango si Monica. Ayos lang sa akin, basta para sa ikabubuti nating lahat, okay lang na may security. Nakakatakot naman kasi. Hindi maituloy ni Monica ang gustong sabihin. Naiisip na nga lamang niya kasi ang dilubyong maaaring dala ng babaeng yun at nakakatakot na talaga. Kaya hindi na nga siya umalma pa. Nang isang araw nga ay may ipinadala si Anton ng mga bodyguards sa bahay. Nagkalat ang mga ito sa palibot ng bahay at talaga namang walang nagkakamaling pasukin sila sa ganitong kasama na bodyguards. Naaawa na nga si Monica kay Anton dahil talagang stress na nga ito sa babae. Palagi nga rin itong pagod dahil kinailangan itong pansamantala na bumalik sa trabaho sa opisina dahil hindi na nga kaya ng ama nitong patakbuhin lahat ng branches ng kumpanya niya sa kadahilan ng madali na nga itong mapagod. Inintindi lahat yun ni Monica at habang palapit ng palapit ang kabuwanan niya ay tila kabado nga siya sa hindi malamang dahilan. Ewan ba niya, siguro kabado lang siya sa panganganak niya at may due date na nga rin siya pero ayon kay Dr. Janice, baka hindi rin masunod to. Ang iba ay napanganga at minsan naman ay mas late pa. How are you, Monica? Napabalik na nga si Monica sa realidad nang marinig ang pamilyar na tinig ni Caroline. Bumisita ang ina ni Anton ngayon sa bahay nila dahil bored na nga raw ito sa bahay nila. Ang asawa nito ay kasama ni Anton ngayon dahil busy sila sa paghahanap kay Monique. Ayos naman po ko at ang kambal. Medyo bumibigat na nga po ang tiyan ko dahil malapit na nga po akong mga anak. Sagot ni Monica at napangiti. Mabuti kung ganun. Anyway, nakausap mo na ba ang tiyahin mo? Kailan sila luluwas ito sa Maynila? Tanong pa muli ng ginang, hindi na aalis. Ang masuyong ngiti sa labi. Baka kapag nanganak na po ako, excited na nga po si tita at mga pinsan ko makita ang anak namin ni Anton. That's good. If you need any help or kailangan nila ng transpo, you can tell me or Anton. I'm sure he will help your aunt and your cousins. Salamat po, ma'am. Nangingitingang sagot ni Monica.
No worries. At saka, nakakatampo ka. Hindi mo pa rin ako tinatawag na mommy hanggang ngayon. Nakangusang sabi nga ni Carlene na ikinatawa naman ni Monica. Pasensya na po mami. Hindi pa po kasi ako gaanong nasasanay eh. Napagigal nga si Carlene. Ayos lang basta mommy nang itawag mo sa akin ha? Lalo pa ngayon na talagang totohanan niyo na mahal ang isa't isa ng anak ko. You know what? I'm so happy you came in front of our house knocking, saying that my son impregnated you. Talaga namang pinatino mo pa ang anak ko. Hindi maiwasang matawa ni Monica. Talagang sakit sa ulo po si Anton noon pa man. Nakuha mo manang-mana sa ama. Napahalakak na nga lamang sila pareho. At nag-appear pa nga. Tuwang-tuwa si Monica kay Carlene dahil bukod sa mabait at maalaga madali ring pakisamahan. Parang nakikita nga ni Monica ang tita niya dito at naisip nga niyang magkakasundo ang dalawa kapag nagkita sila. What are you two laughing about? Napatigil si Monica at Carlene sa pagtawa ng marinig ang pamilyar na boses ni Antonio. Seryoso ang mukha nito pero bakas sa mata. Ang kislap habang nakatingin sa asawa nitong si Carlene. Kaagad itong nilapitan ni Carlene at hinalikan ito sa noo. Kayo ng anak mo ang pinagtatawanan namin. Do you have any problem with that? Taas kilay nga na tanong ni Carlene sa asawa. Napakamot na nga lamang sa likod ng ulo si Antonio. Of course I have no problem with that, honey. Go on, pagtawanan niyo lang kami ni Anton hanggat gusto niyo. Sabi pa nga nito. Speaking of Anton, asan na nga ba siya? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Tanong nga muli ni Carlene. Naiwan muna sa kumpanya. Pinauna na nga niya ako kasi kanina pa nananakit ang tuhod ko. Sagot nga nito. Hay naku, tumatanda ka na talaga Antonio. Tumatanda na pero kaya pa rin kitang paligayahin. Nakaising sagot nga ni Antonio na ikinamulangan ang husto ng pisngi ni Carlene. Shut up, baka nakakalimutan mong nandito si Monica. Hinampas pa nga nito ang balikat ni Antonio. Hindi maiwasang mapangiti ni Monica habang pinagmamasta ng mag-asawa. Naisip niya tuloy, ganyan din ba sila ni Anton pagtanda niya? It seems like Antonio and Carlene loves each other so much. Parang hindi sila nagsasawa sa isa't isa. Tahimik na ipinanalangin nga ni Monica na maabot nila ng Anton ang ganitong punto ng buhay nila. Sana mahal pa rin nila ang isa't isa kasama ang kanilang mga supling. Paano Monica, mauna na kami ha? Paalam bigla ni Carlene kay Monica. Tumayo ito at bumesa pa nga sa kanya bago tinabihan ng asawa at ipinalibot ang kamay sa kanyang bewang. At na kasi itong asawa kong masolo ako. Pagbibiro pang ang dagdag nito. You're right with that, honey. Nakaising sabi pa nga ni Antonio. Pabirong umirap naman si Carlene. Asus, parang hindi naman tayo nagkikita lagi. I'm so used with your ugly face, Antonio. Ugly face? What the? Naputo lang dapat na sasabihin ni Antonio nang magring nga ang cellphone nito sa bulsa. Excuse me, sagutin ko lang to. Lumayo ito pansamantala kay Carlene at kaagad sinagot ang tawag. Habang nagsasalita ang nasa kabilang linya ay tila kinabahan si Monica bigla at kumabog ng husto ang puso niya. Parang pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa bakas din sa mukha ng ama ni Anton. Ang tila hindi magandang balita na nasagap mula sa kausap sa kabilang linya. Makailang segundo ang lumipas ay kaagad nitong isinuksok ang cellphone sa bulsa at tila balisang hinarap sila muli. Who's that, Antonio? Anong sabi ng kausap mo at parang kinakabahan ka dyan? Tanong ni Carlene na may kunot ng noo. Bakas na rin ang tila takot sa mga mata nito. We just received a good and a bad news. Sagot ni Antonio. Ha? Ano yon? The good news is, Monique is finally caught by the police authority. Sabi nga nito bago napahilamos ng muka at tila naluluha. And the bad news is, Anton was shot because Monique tried to fight the police. Ano po? Anong nangyari kay Anton? Pag-uulit nga ni Monica. Hindi na nga naiwasan pang magtanong. Nag-uulap ang sulok ng mga mata niya dahil sa narinig kay Antonio.
pero ipinagdarasal nga niya na sana hindi totoo to. Namali po yata ako ng dinig, pakiulit nga po. Dagdag pa nga niya kahit kabado na talaga siya. Antonio sighed deeply bago nga siya nagsalita muli. Si Anton, nanlaban kasi si Monica kaya nasa ospital siya. Kumurap-kurap si Monica at huminga ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili. Dahil talagang nanginginig na nga siya sa balitang narinig. Hindi po totoo yan, hindi. Naiiyak nga na wika ni Monica. Calm down, Monica. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang anak ko. Magdasal lang tayo. You're bleeding, Monica. My gosh! Napatingin nga sila sa hita ni Monica at gano'n na lang ang takot ni Carlene at Antonio nang umagos nga. Naiyak na nga lamang ng tuluyan sa Monica nang makita ang kung ano sa na may halong takot at nerbiyos. Ang baby namin ni Anton! Ang baby po namin! Nangihinang sabi ni Monica, kagad siyang inalalayan ni Carlene na natataranta na nga rin sa sitwasyon. Tila nag-e-echo na ang naririnig ni Monica sa paligid niya. Aligaga na si Antonio na magtawag ng driver habang inaalalayan ni Carlene si Monica. Papikit-pikit na nga ang mata nito at tila hinahalina na ng kaantukan. Ang sumunod na nangyari ay halos hindi na nga niya namalayan. Naramdaman nga niyang tila umangat siya sa sahig habang natataranta pa rin ng mga tao sa paligid niya. Ang tanging nasa isip ni Monica ng mga oras na yon ay si Anton pati na ang kambal na nasa sinapupunan niya. Sa kabilang dako naman ay pipikit-pikit si Anton habang ginagawa ng doktor ang lahat ng makakaya niya upang maisalba ang buhay niya. Pilit niyang nilalabanan ang antok sa kaisipang takot nga siyang hindi na nga magising pa. Pero makalipas ang ilang minuto, tuluyan na nga siyang ginupo ng kaantukan. Isang araw ang lumipas bago namulat muli ang mga mata ni Monica. Nagimbal nga siya nang makitang impis na ang tiyan niya. Umagos ang luha niya habang naiiling. Sa kaisipang baka may nangyaring masama sa mga anak niya. Wala pa nga siya sa saktong buwan ng panganganak, kaya kinabahan pa nga siya ng gusto. Isang buwan pa, kaya naman naiyak na nga lamang ito. Ang baby, ang mga anak ko po! Wika ni Monica habang pilit kinakalma ni Carlene. Shh, your babies are safe, Monica. Nasa ICU muna sila, pansamantala dahil kinulang ng buwan. They need to monitor them for the meantime. Don't worry about them. I know magiging maayos din ang lahat. They are well taken care of by the nurses and the doctors. Sabi nga ni Carlene na siyang ikinapanatag nga ng loob ni Monica. Si Anton po, kamusta na siya? Tanong muli ni Monica. Ayos na din ang kalagayan niya, mabuti na lang at naitakbo siya kaagad sa ospital. Himalangang nagising siya kaagad. Hindi rin kasi naging malalim ang bala, which is really a good thing. Hinawakan ni Carlene ang kamay ni Monica na tila yun ang paraan niya para pagaanin ang loob nito. My son is a fighter. Siya pa ba? Excited na excited yun makita ang kambal. Pati ang kambal fighter katulad nyo. Gising na po ba siya? Oo, gising na. Mas nauna pa nga siyang nagising sa'yo eh. Naputo lang dapat na sasabihin ni Carlene nang makarinig nga sila ng katok sa pintuan. Carlene opened it at nagulat nang makita kung sino ang nasa labas na siyang ikinataka naman ni Monica. Ikaw talagang bata ka? You're stubborn. Hindi ka talaga makapaghintay. Pangaral nga ni Carlene sa taong nasa labas. Huwag mo nang pagalitan, honey, kahit ilang ulit kong sabihin na magpahinga. Hay nako, hindi rin naman mapakali, so I did the honor to bring him here. Ang pamilyar na boses ni Antonio ang narinig ni Monica. Nahigit ni Monica ang hininga nang makita na nga tuluyan ang nasa labas. Pumasok si Antonio habang tulak ang wheelchair kung saan lulan si Anton. Naka-hospital gown din ito at bakas ang pagod sa mukha. Pero hindi na nga inalintana yon dahil alalang-alala nga siya kay Monica nang malamang napaaga ang panganak nito dahil dinugo. Anton really prayed so hard to God na sana safe ang mag-iina niya. Hindi pa man niya nasilayan ang kambal nila,
pero gusto ni Anton na sabay sila ni Monica na bumisita sa ICU. Sobrang excited na nga siya, pero mas nangibabaw ang pag-aalala niya kay Monica, kaya naman kahit medyo nangihina pa, binisita na nga niya kaagad ito. Lumabas muna pansamantala ang mag-asawang Antonio at Carlene para mabigyan ng oras na makapag-usap sina Monica at Anton. Nang maiwan na nga silang dalawa, kaagad inabot ni Anton ang kamay ni Monica at masuyong dinala yun sa kanyang labi. "How are you, sweetheart?" Tanong nga ni Anton kay Monica. "Ayos na ako, ikaw, kamusta ka? Pinag-alala mo ko ng sobra, alam mo ba yun?" Tila nagtatampong anito. "I'm sorry, hindi namin in-expect na manlalaban si Monique. Everything was under control, pero hindi naman inakalang may baril pala siya. And that happened. Sorry for worrying you, sweetheart. Kasalanan ko lahat ng to. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari sa iyo ito, pati sa kambal." Tukoy nga niya. "Wala kang kasalanan, mahal. Siguro atat na ang kambal na makita ang mundo, kaya lumabas na agad." Sabi pa nga ni Monica para pagaanin ang atmosphere sa pagitan nila. Halatang malungkot kasi si Anton sa nangyari at sinisisi pa nga ang sarili. "Excited na nga ako makita sila, but I'd like to see our twins kapag maayos ang lagay mo." "Ayos lang naman ako, gusto ko na rin silang makita," sagot ni Monica. "Maybe we can go there later?" "Sige," tumango si Monica. Nagkwentuhan pa nga sila at naglambingan. Hindi na namalaya ng oras at hindi na nga na naman sila mapaghiwalay dahil nag-request si Anton na malipat sila sa iisang kwarto. Hindi na umalma pa si Monica dahil aminado naman siya na miss na rin ito kahit sandali lang naman silang napaghiwalay. Siguro ganun ang magmahal. Hindi ka magsasawa sa taong mahal mo. Nang bumuti na nga ang kalagayan nila, ay naisipan nilang bisitahin ang kambal. Hindi na nag-wheelchair pa si Anton dahil maayos naman na ang kalagayan nito. Si Monica na lang talagang nag-wheelchair dahil masakit pa ang tahi nito at baka bumuka kung maggagagalaw siya. Nang nasa tapat na nga sila ng ICU, hanggang sa labas lang sila dahil hindi naman sila pwedeng pumasok para na rin sa safety ng kambal. Maaari kasing madaupuan ang mga ito ng mikrobyo, kaya naman kahit gusto na nga nilang makita at mahawakan ng kambal ng malipitan, ay hindi na nga sila nagpumilit pa. Nasilayan nila ang kambal na magkahawak ang kamay na ikinaluha naman nila pareho sa tuwa. "They are so beautiful. See that, sweetheart? I can't believe they're ours." May luha sa matang sabi nga ni Anton kay Monica. Tumango si Monica. "Hindi rin ako makapaniwala na galing sila sa sinapupunan ko. Baby Antoinette and Antonov." Nasunod nga ang pangalan na gusto natin para sa mga bata. "Of course, I made sure of that, sweetheart. Kamukha mo sila pareho, parang kulay lang ng kutis ko ang nakuha nila," sabi pa nga ni Monica. Hindi namang maiwasang mapatawa ni Anton dahil doon. "Well, mas malakas ang genes ko eh." Umismid lang at kunyaring nainis si Monica kay Anton. Pinagmasdan niya muli ang kambal na may matamis na ngiti sa labi. "I love you, kambal ko," bulong nga ni Monica. "I love them too, so much. I promise you, my twins, that I'll protect you and your mom from now on. Mamahalin ko kayo hanggang sa maubos ang hininga ko," ani ni Anton bago ginagap ang kamay ni Monica. "Kayo ang buhay ko, Anton." Hindi na nakatiis pa si Anton. Lumipat na nga siya ng pwesto at lumod sa harapan ni Monica at kinuha ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Palagi niyang dala yun at naghahanap lang ng tiyempo kung kailan niya ibibigay kay Monica. "Monica, sweetheart, I know we started in the wrong way, but I promise you that from this moment, I vow to love and cherish you unconditionally until my last breath. Mamahalin kita ng walang hanggan. I won't take this long anymore. Please marry me, sweetheart." Ipinakita nga niya ang singsing mula sa maliit na box. Parang natatawa naman na ewan si Monica habang naluluha. "Hindi ka naman nagtanong eh." Tumawa din sa Anton. "Pasensya na, sweetheart, naninigurado lang."
So, yes Anton, pakakasalan kita kahit hindi ka nagtanong. Sagot nga ni Monica na siyang ikinalaki ng mga mata ni Anton. Halos hindi siya makapaniwala sa sagot ni Monica, pero nang iniuma nga ni Monica ang kamay para maisuot na nga ang singsing, saka lamang siya nagising mula sa pagkakagulat. God, thank you sweetheart. Thank you. Isinuot nga ni Anton ang singsing sa daliri nito habang iniuusal sa isip kung gaano siya kaswerte na si Monica ang babaeng nakakasama niya at makakasama habang buhay. Hindi naging madali ang lahat. Para sa kanila, may pagsubok na dumating sa buhay nila pero mas pinagtibay lamang noon ang pag-iibigan nila. Hindi makapaniwala si Monica na dapat na check-up niya ay siyang simula na pala ng pagbabago ng buhay niya. She met Anton and have the most wonderful gift she could ever have from him, the twins. This might just be the beginning of their love story, but one thing is for sure, si Anton lang ang mamahalin niya habang buhay. Tanging sa Anton lang. Makalipas nga ang ilang linggo, dininig nga ng Diyos ang mga dasal nila dahil naging maayos na nga ang kalagayan ng kambal. Nakauwi na nga rin sila after a month. Pagkatapos nga noon, siniguro nga muna nilang maging maayos ang lahat at inalagaan at nakabonding ang kambal. And after 6 months, sinimulan na nga rin nila ang preparasyon ng kasal. And sa wakas, after 1 year, nagpakasal na nga sila sa simbahan. It was just an intimate wedding pero punong-puno ng pagmamahal at nangako nga sila sa harap ng altar na magsasama nga sila sa hirap at ginhawa at natapos nga ang seremonya sa isang matamis na halik. Sino ba naman ang mag-aakala na ang magpapacheck up nga lang sana sa ospital para maging regular ang menstrual cycle ay mabubuntis kahit nga birhen nito at nang mahanap nga nila ang lalaking nagmamay-ari ng semilya ay ito pala ang makakasama niya ng panghabang buhay at inilaan ng Diyos para sa kanya. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Arnaldo Vihar, Evelyn, Rex Roy, Jane, Rose Martin, Marcia, Merlin, Princess Yolanda, Nesbeth Hanabang, Gloria Escobar, Reynaldo Reyes, Romeo Balingit, Nancy Costanilla, Rose Olalia, Vensworld TV, Presbyteros Rose, Juvelin Romero, Romana Gorospe, Ricalyn Bautista, Nora Bell, Fe Navares, Lina Rojas, Lani Pardillo, Kidim Tez, Liza Tapping, Eddie Pineda, Pat Paniza, Jessica Vergas, RDC, at shoutout na rin